Nagsimula ng mga kabombo ang pagsusuri ng Sekretariat ng panig ng Senado at Kamara para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos kang formal nang makapasa dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso ang naturang articles of impeachment at nadala dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso dyan sa panig na ng Senado. Tinatayang may sasama ito sa plenaryo sa Hunyo ng kasalukuyang taon at matapos nga ang regular na sesyon nitong Senado kahapon. Tinanggap ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang mga dokumento mula naman kay House Secretary General Reginald Velasco at nagsimula na ang pagsusuri ng mga kawani ng Senado. Ang impeachment complaint na inindurso ng 215 miyembro ng Kamara ay sasailalim pa rin sa masusing pagsusuri. At ayon nga kay Senator Joel Villanueva, kinakailangan ng plenaryo ng pag-aksyon bago pa man ituloy ang impeachment court o pagbuo ng impeachment court. Sinabi naman ni Senator Ronald De La Rosa na malamang na matapos ang May 12 midterm elections bago pa man talakayin ang reklamo sa plenaryo. Una nga rito ay tiniyak naman ng liderato ng Kamara sa pamamagitan ni House Majority Leader Manix Dalipe na sinunod nila ang mga proseso na itinatakda ng batas. Narito mga pahayag ni House Majority Leader Manix Dalipe. Rule 4 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, which provides as follows. Section 14, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Bagay yan ang pahayag ni Majority Leader Manix Dalipe. Agad naman na isinulong nito sa plenaryo at tinanggap naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang naturang complaint na naihatid na sa plenaryo matapos ang mga nasunod na mga proseso dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Narito naman ang sunuran tinig ni na House Majority Leader Manix Dalipe at House Speaker Martin Romualdez. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. And consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Ang naging pagtugon ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kaugnay doon sa naturang complaint. Agad naman tumalima ang House Secretary General na si Reginald Velasco at nagtungo na rin sa Senado para naman sa pag-turnover ng naturang mga dokumento at yan ay para aksyonan ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Narito naman ang bahagi ng mga pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco. Pinorm na po, kasama po sa transmission namin yung name of the prosecutors, 11 prosecutors po, who are all members of the House. Pwede po may private, like in the previous impeachment trials po. Okay? Bahagi ang mga pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco. Una nga rito ay nagpahayag naman ang kampo nitong si Vice President Sara Duterte na naghahanda rin naman sila sa worst case scenario. Bagamat sa ngayon ay hindi pa muli nagpapaunlak ng anumang mga pahayag itong si Vice President Sara Duterte, ngunit dati na niyang nasabi na ang kanilang panig ay handa sa worst case scenario. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Case scenario, thank you, Ma'am Sel. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment.
And then, patong-patong na mga kaso, multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI, because clearly the pronouncements of the President and the USEC of DOJ point to cases to be filed. Bahagi naman yan ang naging pahayag dati ni Vice President Sara Duterte kaugnay kung paano nila tinatanggap at pinaghahandaan itong mga aksyon, lalo na ang impeachment case.